Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Naku mga kababayan ha, bumira at humirit itong si Carlo Boy Nograles dito no sa Davao City mga kababayan, patungkol no sa worst scenario na kabilang na po sa world ranking na pinakamatraffic itong Davao City mga kababayan. Abay, isipin nyo ha, may post at sinabi pang, ito daw ay wake up call. Aba, teka muna. So, anong ibig sabihin nitong wake up call? So, wake up call nga ba para magbago na itong mga taga-Davaoenyo? Wake up call para lisanin na ng mga Duterte ang pamumulitikan nila dito sa Davao City? At saka, wake up call ba para kayong Nograles na ang maupo at maging mayor ng Davao City? Teka lang. Parang, kayo yata ang i-wake up call namin. Aba, isipin nyo, wala namang nagawa ang mga Nograles noon pa, na hindi nga mananalo ang ama niya, o ito si Prospero Boy Nograles, nung kapanahunan pa ng kanyang ama. Never talagang nanalo yan kay Tatay Digong. Kaya nga, nag-congressman na lang para mananatili pa rin yung track record niya bilang isang politiko na taga Davao. Tapos ngayon, ito'y nagpabida-bida itong si Carlo Nograles, kesyo malakas siya. Sabihin na natin, malakas ka. Alam natin may kakayahan ka, Mr. Carlo Boy Nograles. Pero, hindi ka uubra sa dati mong amo na si Rodrigo Roa Duterte. Isipin nyo lagi yan. Si Tatay Digong lamang ang naglagay sa iyo at nagbigay ng posisyon para maupo ka dyan bilang commissioner dyan sa may civil service mga kababayan. Abay, nakalimutan yata nila itong may mga pasabi pa kayong wake up call. Para nakakalimutan yata na parang kayo yata ang i-wake up call ko. Hindi nyo ata naisip o wala yata kayong utang na loob dahil sarili nyong amo babanggain nyo na. Which is, hindi naman takot at affected ang mga Duterte. Kahit sino sa inyong tatakbo mga Nograles, walang katiting. Hindi mananalo, walang patama at hindi apektado itong si Tatay Digong. Kung utak ang labanan, andyan si Tatay Digong labanan pa yan kung paano dalhin ang ekonomiya ng Davao City. Isipin nyo, umatid ng sesyon sa Senado, umatid diyan sa ICC sa may Kamara, sesyon ng Tuadcom. Ilang oras yun? Lagi natin sasabihin sa inyo, ibalik ko lang sa inyo na hindi po dahilan o rason na may edad ng isang politiko, abay papalitan na ninyo. Sasabihin na ninyo, matandaan na kasi, ulyanin niya. Parang kulang na lang, matitege na. Excuse me, may mga politiko dyan na feeling, tingnan mo, parang napaka-healthy. Pero yun pala, mas nauuna pa. Di ba? Kaya wag niyong basihan ng edad kasi yung pagiging mayor, hindi po yan exercise, hindi po yan takbuhan, hindi po yan nagdadumbbell or palakasan. Yan po ay patalinuhan ng pagplano kung paano niyo po dadalhin ang isang gobyerno, lalong-lalo na sa Davao City na kung saan namamayagpag yan mula pa noon, dekada na po. Tapos sasabihin yung wake up call. Ngayon mga kasi mga bayan, ang sasabihin nila kasi daw, matraffic na sa Davao. No? Nabilong na daw tayo sa world's largest traffic city in the whole world. Aba, isipin nyo yun So ngayon, ito yung patama nila. No? Kinakalimutan na lang nila na ang Davao City is pinaka-successful safety city. Safety city, cleanliness city. Ngayon, sasabihin nila, worst city pagdating sa trapiko. Kung hindi pa naman kayo bopols, isipin nyo ang Davao City alone ay talagang progresibong syudad. Ilang years na. Imagine na, 7-year consecutive, walang utang ang Davao City. No debt. Walang utang, walang binabayaran, kaya nakapagbibigay ng tulong, lalong-lalo na financial doon sa mga
kababayan nating mga taga Luzon, yan yung mga nabiktima ng baha, ng bagyo, kaya nakapagmumudmud ng sariling pera ang Davao City kasi may pera sa Davao. May tunay na liderato sa Davao. Ngayon kung sasabihin yung wake up call, ay kasi traffic, wag niyong isang tabi na sa pamumuno ni Tatay Digong, Luzon, Visayas at Mindanao pagdating sa proyekto, sangkatutak na proyekto, hindi naging sakim si Tatay Digong and never niyang inuna ang Davao. Nakikita niyo yan. Hanggang ngayon, hindi pa po tapos ang coastal roads. Ilang segment pa lang ang natatapos. Samantalang sa Luzon, Visayas, abay matagal na pong tapos. Ha? Diyan yung makikita yung liderato na hindi inuuna yung sarili niyang syudad. Ha? Na kung saan palagi niyang inasapuso, sinasaisip na ang pagserbisyo publiko ay hindi lamang sa Davao. Ganon si Tatay Digong. Hindi niya priority ang Davao, ang Mindanao. Mas lalo niyang prioridad yung mga malalayo sa kanya, Luzon, Visayas. Tingnan ninyo. Ngayon, ibalik nyo sa Davao, isampan nyo sa Davao kasi traffic na ang Davao City. And take note, hindi pa po tapos. Hindi pa po fully completed na nagagamit ang coastal roads ng Davao. Isa pa, wala kang makikitang flyover sa Davao City. Kung ganito na pala ka-congested, it's because ang Davao City ay talagang progressive city na ngayon. Marami na pong turista, no, na pumapasok, lumalabas sa Davao City dahil yun sa pamumuno ng Rodrigo Roa Duterte mula noong 2016 up to 2022. And isa pa, malapit na pong matapos iyang Samal Bridge na kung saan magkokonekta mula Davao papuntang Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Isa yan, no, na magkakaroon talaga ng segregation of vehicles na kung saan hindi na sila magkakumpol-kumpol sa isang lugar. Kasi take note mga kabayan, dalawa lang po ang highway or national highway road nitong Davao City. Kung ikaw ay galing ng Davao del Norte, Tagum, Panabo, doon ka dadaan sa super highway. Doon mismo na kung saan lulusot, papunta na po ng Ulas, ng Matina, ng Toril. Samantalang kung dito ka dadaan naman sa kabila, dyan ka po dadaan sa may Buhangin, Agdao, Boulevard, papunta na po yan ng terminal. Ganun po kaliit ang Davao City. Abay, sino ba naman mag-aakala na ang Davao City ay ganito na ngayon? Kaya nga, nilagyan niya ni Tatay Digong ng sangkatutak na coastal roads para po maibsan ang trapiko. Kasi alam na po ni Tatay Digong sa pamumuno niya noong siya pa ay presidente, talagang ang dami na po mga nagkasasakyan. No? Ang dami na pong may mga kababayan sa Davao na kung saan mga negosyante, mga successful, mayroon na pong mga sasakyan. So, ibig sabihin lang, ang mamamayan sa Davao City, dahil sa progresibo, ang Davao City, kasali na din yung iba natin mga mamamayang Pilipino sa Davao na umunlad na din yung pamumuhay. Lalo na yung mga nasa business sector, mga kababayan. Kaya uulitin ko, wag na wag nyong isisisi na traffic ang Davao. At wag nyong sabihin na wake up call. Kasi wala pong, not related po, yung traffic pagdating naman sa progressive ng Davao City. Abangan nyo na lang, no? Kung matapos na yan, completed na, itong coastal road, tsaka kayo magsabi at magbitaw na salita ng wake up call kasi nga traffic na sa Davao, na ito dong traffic daw sa Davao ay magkakaroon daw ng aberya sa progressive ng Davao City. Yan ang sabi ni Carlo Nograles. Isa daw yung makapagbigay ng panghihinayang na kung saan marami pa daw ang pupunta sa Davao ng mga turista, nang dahil din sa traffic, congested masyado, yun nga, no? Parang mababawasan yung or malilimitahan ang pagiging progresibo ng Davao City. Okay, hanggang dito na lamang mga kabayan, kasi mabuti na yung mag-react tayo kasi taga Davao tayo. Alam na alam natin
na ang Davao itself, progressive na yan sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, kung batuhin nyo ng wake-up call about traffic, malamang traffic na kasi lahat naman sa bansa natin or sa buong mundo, traffic na talaga. Ha? Dahil yan sa pagbabago-bago ng panahon, pagbabago ng sistema or ng pamumuhay ng mga taong bayan, lalong-lalo na sa mga negosyante, sa mga business mind, sa mga business sector na talagang yung nakakapag-ipon. Yan ang Davao. Kaya yung turista natin pumapasok in and out dahil yan kay Tatay Digong sa panahon niya. Kaya nga ang sabi, yung tagline ng turismo, life is here in Davao. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Magsama-sama tayo ulit sa ating susunod na video. God bless us all. Bye!